Welcome to Donmar TV News Channel. Wala nang tatayo. Nagtatayo sabi. Hoy! Magandang umaga po sa inyong lahat. Bababa na po ako dito sa Senado at haharapin ko na po yung team ng CIDG na magsaserve sa akin ng warrant of arrest. So sasama na po ako sa kanila voluntarily. Nananalig po ako sa mahal na Diyos na malalampasan ko rin po lahat na ito. Kaya papatong na sa ulo mo. Nasa bandang huli, lalabas po ang katotohanan at makakamit ko po ang hustisya. Katulad ho ng palagi kong sinasabi at inuulit ko po ngayon, inosente po ako, wala pong katotohanan, pawang kasinungalingan ang mga pinaparatang po nila sa akin na ako ay di umano ay nakinabang sa droga, di umano tumanggap sa drug money, di umano ay nag-cuddle o nag-protect ng mga drug convicts. Pawang po, kasinungalingan, yan. Lalabas po ang katotohanan sa tamang panahon. Kung sa tingin po nila ay mapapatahimik po nila ako, kung sa tingin po nila ay hindi na po ako lalaban dun sa mga pinaglalaban ko, lalo na sa katotohanan, sa katarungan, laban sa mga araw-araw na pagpatay at mga iba pa na mga panggigipit, paniniil nitong Rehimen Duterte. Karangalan ko po na ako'y makulong dahil sa mga pinaglalaban ko po. Pagdasal nyo lang po ako. Isang mayor dyan sa New Bilibid Prison, tumawag pa siya, totally kagabi pa to tumawag sa akin, and then ang sabi ko kung pwede bukas na lang tayo ngayon araw. Ngayon wala akong kalam-alam dyan sa loob, wala akong kalam-alam dyan sa loob ng New Bilibid Prison kung ano ang nangyayari nga dyan. Ngayon, siya mismo nagkikwento. Lahat ng mga katanungan ko sa kanya nang galing. Ang sabi ko, Kuya, wala akong maitatanong sa iyo kasi hindi ako aware dyan kung ano nangyayari sa loob ng New Bilibid Prison. Ngayon, pakinggan ho ninyo itong mga katanungan na to na mismong nanggaling sa kanya. Tawagin na lang natin siya sa pangalan na alias Sayote. Alias Sayote po. Kasi, tinanong ko siya, ano ang code name na pwede kong gamitin sa pangalan mo? Sabi ko. Ang sabi niya, Sir, code name Sayote na lang. Sabi ko, bakit Sayote? Dahil araw-araw daw Sayote ang kinakain nila. Okay. Ito na po, pakinggan nyo po kung ano ang bawat detalye na sasabihin niya. Kuya, habang nag-uusap tayo, kuya, naka-record tayo, kuya. Opo. Hindi ko napapanggitin yung totoong pangalan mo. Tayo, dahil naman ang sinabi mo ni, di ba? Code name mo, Sayote na lang, di ba? Opo. Oo. Okay, kuya. Ito ulang ko yung tanong ko. Ang mga nabanggit ng mga na-interview mo about sa patuloy na transaction ng droga dito sa Bilibid ay totoo. Gaano ba katotoo, kuya? Gaya po nung nasabi nung interview mo nung kapwa ko rin na-interview mo dati doon sa vlog mo po. Opo. Sinusuportahan ko po yun. Totoo yun? Oo. Okay. Ito kuya, ang tinanong ko one time, tinanong ko si si Herbert Culangco na meron bang naging karelasyon si Laila de Lima
na preso? Ang sagot niya, oo. At tinanong ko, sino to? Si JB Sebastian. Naniniwala ka ba na nagkaroon ng love affair si JB Sebastian at si Leila de Lima? Hindi ko po alam kasi yan. Kasi mga kanya sir, yung mga VIP yan sila eh. Yung mga, pag lumalakad ngayon sila, dati may mga golf cart pa. Yung authorized pa dito yung mga sasakyan sa loob, yung electronic golf car. Opo. Yung mga electronic bike. Eh, habang nagpapatakbo eh, kasunod yung mga escorting, di baril pa eh. Di baril? Oo. Eh, dito ka lang makakita sa bilangguan na merong ICOM dati, ng kasagsagan ng kaluwagan. Yung drug trade, kahit saan mo makikita, nag-uusap, parang walang huli. Pero ito kuya, pumasok na tayo sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Hindi pa rin ang sinasabi niya, patuloy pa rin hanggang ngayon ang illegal na droga dyan. Di po ba? Lalong lumala. Eh, parang mga suga pa na sa pera eh. Gusto nila. Eh, yung ordinatong concern namin dito, yung patubig lang nasa tubig. Nakakapaligo ng araw-araw. Oo. Ito kuya, bago tayo matapos, so medyo hindi na gumaganda signal nyo, meron ka bang gustong mensahe iparating kay Pangulong Duterte at sa Department of Justice Secretary Minardo Guibarra? Eh, dapat kasuhin nila yung pagpapalaya dito sa dapat palayain. Kasi nagawa sila ng uniform manual. Yung 20 years pataas, dapat palayain. Eh, wala namang lumalaya. Tsaka dito, yung mga nanungkulan dito, parang nag-iipon eh. Parang gagaya din yata sa mga lahat ng mga dating naging director sa takbo. Opo. Pinakopya niya yung style ni De Lima nung nag-ipon ng perang pang campaign ban eh. Ginagawang kinopya yung sistema ni De Lima na mag-ipon ng campaign ban para tatakbong senador yata ang plano ni Bantag. Ikaw kuya, naging mayor ka ba? Opo. Naging mayor po kayo? Oo. Nung panahon ni Leila de Lima, magkano ang kinocontribute nyo po sa kanya? Ay, hindi naman, kasi meron din namang pangkat na hindi sumasang-ayon sa kalakaran. Meron din talagang walang alam sa sistema ng drug trade. Kaya yun kaya hindi pasakop ako sa pangkat na hindi nag-drug trade eh. Opo. Sa ganyan eh. Opo. Yung malalaking pangkat lang. Opo. Yun lang yung papasama. Ang problema ng mga ibang preso daw ho sa Muntinlupa, ayon dito kay alias Sayote, yung tubig daw. Hindi raw sila nakakaligo ng maayos, hindi daw sila nakakapaglinis ng katawan ng maayos dahil nga hindi daw maayos yung serbisyo ng tubig. Ayon dito sa kausap natin. Narinig niyo po, di ba? Tinanong ko siya, paano niyo po nakuha ang private number ko? Oo. Kasi, ang aking binibigay na cell number, yung 0927-373-2213. Yun ang pinamimigay ko sa mga follower, sa vlog, sa Facebook, yan ang binibigay ko. Pero yung isang cell number ko na private number ko yon, using sa mga kamag-anak ko, sa mga ibang government official, hindi ko pinamimigay yon. Ngayon, ang sinabi niya, nakita niya daw, hindi ko naman pinupost itong number kong private eh. Ngayon, ang hinala ko, binigay yan Herbert Kulangco. Kasi alam ni Herbert Kulangco ang private number ko. Binigay ko sa kanya ang private number ko. Sa kanya ko lang binigay ito. Ngayon, alam naman, kulitin ko pa yung si Sayote kung saan niya nakuha. Ngayon guys, dito sa napanood ninyo, kayo na po ang bahalang maghusga kung anong reaksyon nyo. Naniniwala ba kayo sa sinasabi niya? Ako naman nakikinig lang sa mga sinasabi nila at pinararating ko lang naman ito sa DOJ, kay Secretary Minardo Guibarra para silang gumawa ng aksyon.